Sa pagkakataon ito, usapang matamis po tayo. How sweet it is. Yes, tama-tama po sa mga nagkakape. Media. Ayan, yung mga media. Media betis. Yung mga umihigop po ng kape at nag-aalangan sila kung puti ba o brown. Di lang yun. Mahilig sa kakanin. Ayan. Sinasawsawan ng asukal. Siyempre, apektado talagang pag sinabing oil oil crisis, pati yung Dry season. yan, lahat tayo. Walang summer ha. Ulitin natin. Walang summer. summer. Alamin po natin kung matamis pa ba ang asukal sa ganitong panahon. Nasa kabilang linya po natin ang United Sugar Producers Federation of the Philippines sa katawan po ng kanila pong tagapangulo na si Ginoong Manolet Lamata. Magandang umaga po, Senyor Manolet. Welcome po muli sa DWIZ Channel 23. Drew Nasino po at Johnny Bañez. Isang matamis na umaga, Sir Manolet. Magandang umaga po sa mga bossing ko. Ay! Good morning. Kamusta na? Kamusta na po kayo? Kamusta na po? Okay naman po, buhay-buhay lang. Pero ang inyo bang mga asukal ay matamis pa ba sa ganitong panahon? May oil crisis tayo, tapos meron pa tayong nagbabadyang El Nino. Gaano na ho unahin ho muna natin itong krisis sa langis. Gaano ho kalaki ang epekto nitong krisis po na ito sa industriya po ninyo, Senyor Manolet? Yung asukal po matamis pa rin, pero mahiging hindi na masyadong matamis kasi tinatamaan na kami talaga ng fuel crisis. Sobrang mahal. Pero alam ko naman, wala namang magagawa yung gobyerno natin. This is a global crisis. Pero yun, apekto talaga kami sa sugar industry. Hindi na kami makapa-irrigate kasi sobrang mahal. Hindi na kaya. Kahit ano pang presyo ng asukal ilagay, the oil increase surpasses everything. Baka matandaan lang po ng kumikinig sa stasyon nyo, the fuel constitutes 30 to 40% of our cost. Kasi it includes tracking ng asukal namin from harvest to bring it to the sugar mill. Yung mga traktora namin, gumagana yan kasi diesel ang ginagamit. Tapos irigasyon, lahat ng mga makina are all diesel. So all of that are big costs to the sugar industry po. But we will weather the storm. As usual, kami mga sugar farmers po, sanay na sa lahat klaseng crisis. Right? Di pa natin pinag-uusapan, Ginoong Manolet, yung pong epekto ng peste. Kamusta na po yun? Okay na po ba? Ayan, isa pang punyeta yan, ang peste yan. Opo. Kalma lang po tayo. Easy. Kalma lang po tayo, Senyor Manolet. Baka ka mapeste rin kami. Ayun na nga, akala namin control na last year. Right? Grabe yung peste. Hindi. Kuwan pala to, mga SEAL team. Tumatago at saka tinira naman kami ulit. So, it's still there. It's a big headache. And thank God the DA and the SRA are propagating anti-pest controls, no? Mga live insects and bugs to eat them. So, but then it takes time. It takes time magdami sila. Kasi itong mga friendly bugs, as they propagate, as they grow, dumadami. So it will now circumpass the whole industry. But my God, that will take time. Siguro another 2 to 3 years. Wow. But unti-unti, pinapatay yung mga masyadong tigas na ulo ng mga insekto. Yung RSSI po. Imported pa naman yan, ano? Grabe, pati pala yun, ini-import. Di ba? Sabi nga niya, hindi naman galing sa Pilipinas. Mukhang napasakay doon sa eroplanong galing sa ibayong dagat eh. Grabe, Galing sa Egypt yan. Galing Opo. sa Egypt po. may visa pa pala yun. Oo. Oo nga. Opo. So, kailan po ba ang anihan at saka muling pagtatanim, Senyor Manolet? Well, the harvest season is ending.
Itong May 10, tapos na lahat. So, yun, sisira na yung sugar industry. And we're now preparing for the next crop. Ito yung masakit kasi Yan. madugo Opo, to. sige po. Madugo to kasi as we prepare for the next crop coming October this year, we have to irrigate, we have to put fertilizer, we have to do all these things. Mahal pa naman ang Eh, fertilizer. Yun ang Tapos sinasabi ko. Tagtuyot Dodoble na. From 1,213, ayun, 2,500 na, 2,600. Wow. So, grabing saka. Kasi apektado lahat. Ang abono namin galing sa Ukraine, nagigera. Tapos yung ibang abono galing Middle East, gera din. So, yun, nagdodoble na yung akyat ng presyo ng abono namin. Plus, of course, the fuel, umakyat na naman. So, yun, double whammy na. I don't know. Next year, sigurado yan, we're going to have less sugar to mill. Ayun. Nako. So, ang kasagutan na naman ng pamahalan yan, Import. importasyon. Oo. Wala nang choice dyan. Kasi yung karamihan ng mga Filipino brethren natin, grabe din kumain ng asukal. So, we have to... kasi po, you know why? You know why? Opo. We are sweet people. Po, sweet people. Sweet. Oo, Okay. sweet tayo mga Pilipino. Nakita naman at napatunayan naman namin yan nung magkita-kita tayo nung nakaraan. Yan na nga, I missed that. Balik kayo doon, balik kayo. Pero, senyor, ang tanong lang, hindi po ba kayo nag-old school na pagkahalimbawang tapos na yung harvesting, magkakaingin? Uso pa ba kaingin o bawal na? Para mapatay din yung peste. Pwede naman, but mas daming problema ngayon. So, relax lang muna sa bahay. Okay. Opo, sir, doon ho ba sa... Kasi sinasabi nyo kung by next year, konti lang ang May produksyon. production natin ng asukal at possible import na naman tayo. Pero ito bang... Kasi itong El Nino, ang sabi nga ng Pag-asa, possible... strong El Nino or super El Nino ang kanilang sinasabi. Yung atin bang stock, paano, ano yan? Pwede ba tayong hindi mo pwede masabing mag-hoarding ka ng ano, di ba? Ipon ng imbak ng malaking volume? Kaya po ba? Hindi ba Senyor? masisira yun? Hindi pwede. As we produce sugar, it is also being sold out sa market. Wala parang from one hand to the other, labas-pasok yung asukal natin. Hindi pwede yan. We cannot stock up on sugar kasi inuubos ng consumer natin at industrial users. Yan na nga, kapos nga tayo We've only produced 2.1 million tons of sugar. Yung consumption natin is 2.8. So malaki yung shortage natin. Not because we don't know to plant sugar. It's because our area of sugarcane is the same. Nothing increased. Hindi nadadagdaga, ayan. Oo. Hindi nadagdagan. Pero yung population natin po, imagine Dami from na. 50 years ago, our population was only 25 million. Ngayon, 2026, 115 na tayo, 120 million. So yun, ang ating population increases bigfold, pero yung sugar lands do not increase. In fact, yung sugar lands natin binabawasan na Dami ng subdivision, Yun lang. dami ng industrial areas. So little by little, kinakaltas na yung sugar farms. Sa makatuwid, Senyor Manolet, dahil ine-expect natin na liliit ang volume ng production ng asukal, possible din ba na magtaas at magmahal ang asukal? It depends po, it depends. Kung may world crisis at lahat ng mga sugar exporters, Thailand, Brazil, Vietnam, higpitin nila yung exports nila, ayan, sigurado, tataas lahat. Wala ka ng choice, you cannot import anywhere.
So that is the critical stage for our country. That is why government should make sure na our sugar lands should increase the area hectareage. Ang dami pa po yung government lands na bakante. Nandyan lang, hindi ginagamit. So dapat they have to open that up. Yung mga forest lands, dapat there should be a congressional hearing to convert them all to titled lands para mabenta ng gobyerno at saka yung mga farmers, not only sugar but pati rice, lahat ng mga farmers na gusto mag-expand can do so legally. Right. Kasi ayaw naman ng mga legitimate farmers to go inside government lands and plat. Illegal yun eh. Po. Hindi naman pwede yun. Po. So yun, that is one move of government that they should take up. Senyor, Kasi sigurado yan, napapaliit tayo eh. po. Senyor Manolet, yung binabanggit yung maraming nakatenggang government lot, dyan ba sa area nyo marami pa rin ba? Oh yes, marami po. Marami pa. Marami pa. We can probably expand 100,000 hectares. Ooh. Doon lang mismo sa Negros po. O, pero hindi ba masasayang kung mag-expand? Baka naman walang magsasakang mag-avail dyan, senyor. Hindi, dami po. Ako isa na. I will get more land kung nandyan lang at saka legal. Pero yun lang, ayaw namin pumasok kasi forestal eh. Ang description ng land is forestal. So you cannot do anything about it. You cannot own it. You cannot do anything. Eh, paalisin ka lang ng gobyerno kung saan gusto nila. Hindi naman pwede yan. Nag-invest ka malaki eh. Po. Tapos paalisin ka. Kanino So they kayo, should do po, kanino kayo lalapit, senyor? Sa local ba o sa national? national yan. That's a National, congressional legislation Batas po. pala kailangan dyan, ano po? Yes, batas po, batas. But it can increase the production, the volume of production ng ilang folds kaya yan? Pag, Ay, dami po. Imagine kung makadagdag kami ng 100,000 hectares. That's big. We can produce another 1 to 1.5 million tons of sugar. Oh. Right. Pero, senyor, di ba, isa sa mga matitikas at leader ngayon sa Kamara, si Congressman Albi Benitez. Di ba pwedeng kalabitin at pangunahan niya yung sinasabi mong mungkahi na magkaroon ng batas para dyan sa expansion? Yes po. I've already initiated talks with the congressman. Pinapastady niya ngayon sa staff niya kung paano gawin po. Ayos. Natin kausapin si Congressman, magpaset tayo. Para ika ngayon masusugan itong layunin at mungkahi ni Opo. Senyor Manolet. Opo. Sir Manolet, baka meron ho kayo mga karagdagang pang payo, panawagan sa ating po mga kababayan, lalo po ngayon na ganito meron po tayong nararanasan na krisis. So ang malinaw po, sapat pa po, tama, ang supply po natin ng asukal, tama po ba, Sir Hindi pa Manolet? po ba ngayon magtataas sa panahon Wala ito? pa tayong inaasahan na increase. Wala pa po, wala pa. Our sugar stocks right now, wala tayong problema. In fact, may over pa tayo kasi kakatapos lang yung season natin. No? So we still have stocks all the way up to July, parang August, mayroon pa. For So lean months. kung sakasakali kulangin tayo, konti lang. Mag-aangkat tayo konti. For this year. This year yan, ha? For this year, Alright. for this year po. Opo. 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 Alright. This good news pa rin. Kahit paano naman. Sir, baka meron ko kayong karagdagang pampanawagan, payo po sa ating po mga kababayan, lalo po sa gobyerno. Well, Capello planters, farmers ng sugarcane, huwag kayo mag-alala. Sanay na tayo sa hirap. So, konting tiis, the new crop is coming. Try very much to plant more sugarcane kasi next year sigurado yan. Magandang presyo, maganda yung kabuhayan natin at saka good season harvest for next year po. Yan lang po. Maraming Salamat salamat po, po mga sir. bossing ha. Opo. Ingat Senyor, po kayo. maraming salamat ha. Good luck po, At, sir. Good luck po sa inyo. See you soon sa Bacolod. At ito lang po ang aming panawagan. Stay humble, stay pogi, and stay sweet and healthy. Yan. Thank you mga Thank you, bossing. sir. Pwede. Ingat po, ingat. Salamat po kayo. Salamat po. Thank you. Good morning. Salamat po, Bye. ingat po. Yan si UNIFED, o United Sugar Producers Federation of the Philippines, Manuel Manolet,
Lamata po ang inyong napakinggan. Bago